May live report mula sa Kalumpit, Bulacan, si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, kamusta na ang sitwasyon dyan? Pops J, lahat ng 29 na mga barangay dito sa bayan ng Kalumpit, Bulacan ang nananatiling lubog pa rin sa baha. Kahit sana nga ang ilan ng residente, hiling nila ay maabutan pa rin sila ng mga tulong dito. Lubog na sa tubig ang papag na hinigaan ng stroke patient na si Nanay Marcelina Mendoza. Linggo pa raw sila binabaha sa Barangay San Miguel dahil sa bagyong Krising, habagat at high tide. Pero ayaw pa rin niyang magtungo sa evacuation center. Siksikan daw kasi at mas mainam kung mababantayan nila ang kanilang mga gamit at tahanan. Taon-taon nag-evacuate ako ngayon palibasangan ganito na kalagayan ko. Nahihirapan na ako. Pag sakay lang sa baka, mahihirapan Babakwit pa. Pagka sa evacuation na matutulog ka sa lapag, mahihirapan ako. Tapos yung pinagawa ni Kapitan, wala daw CR. Paano pag CR ko doon? Sa mga kalsada naman ng Purok 11 at Riverside, hindi na sasakyan ang pumapasada. Mga bangka na ang gumagana. Pero sa kalagitnaan ng baha, heto ang online seller na si Maika. Naka-live pa rin sa pagbebenta ng jumper boots. Tamang-tama raw na matesting sa baha ang kalidad ng kanyang paninda. Kailangan po lubugin po dito. Kailangan po kumita. Malungkot po kasi lagi po nagtataas ng tubig. Nagtataas po ng mga gamit. Mahirap daw kasing kumakalamang sikmura kapag walang kita. Hamon din ang bumili ng pagkain sa lugar. Ang ilang tahanan kasi, lubog na ang unang palapag ng mga bahay. Ayon sa Bulacan PDRRMO, aabot sa halos 5 talampakan ng high tide ngayong Biyernes, kaya mas lumala pa ang baha kahit gumaganda na ang panahon. Umabot na sa mahigit 43,000 na pamilya o 146,000 na mga individual ang apektado ng lampas tao na baha. Nasa ilalim na ng state of calamity ang Kalumpit. Pops J, ayon sa mga residente, ang nakikita nilang dahilan nitong mataas na pagbaha dito sa kanilang lugar ay ang kawalan ng dike. Napoprotekta sana sila kapag nagkakaroon ng high tide o nagkakaroon ng pagtaas ng tubig, lalo na pag umuulan dito sa Pampanga River. Katabi kasi ito ng barangay dito, Pops J, no? At ayon naman sa Bulacan LGU ay tuloy-tuloy naman daw ang kanilang programa para masiguro ang magbibigay solusyon sa ganitong problema, kagaya na lamang ng paggawa ng Bayabas Dam at ng mega dike na poprotekta sa mga residente. Pops J? Arles, kamusta yung pagpunta mo dyan sa Kalumpit? Pops J, alam mo, no, kanina medyo nagulat tayo sa ganitong sitwasyon dahil karaniwan na nakikita natin ng mga bangka sa mga ilog kung saan nangingisda ang mga residente. Pero dito sila ay namamangka dahil dito ay baha. Kaya naman ito na yung naging transportation dito, no? At talagang yung baha dito ay halo-halo ang sukat. Merong mga hanggang bewang, may mga hanggang dibdib at merong mga lampas tao. Meron pa nga tayong ilang mga nakita ng mga residente na nasa taas na mismo ng kanilang mga tahanan at ilang mga bahay na halos nasa bubong na ang tubig baha. Arles, dahil walang makapasada, magkano naman daw ang sakay sa bangka? Pops J, ayun ang kagandahan dito dahil hindi naman nakasarado sa presyo kung magkano ang sakay sa bangka dahil siguro naiintindihan nila ang dagok na hinaharap ng kanilang mga kabarangay, no? Kaya naman kung magkano ang iyong maaaring ibigay, 20 pesos, 30 o 50, ay malaking tulong na daw ito dahil kahit yung mga nagbabangka dito ay hirap din sa kanilang mga buhay. Arles, yung si Nanay Marcelina, may kasama ba siya sa bahay? Hindi raw ba siya natakot na paano kung tumaas pa ang baha? Mayroon siyang kasama, Pops J, no? Kasama niya actually kanina yung mga anak niya na nag-aaral kasi nga ngayon daw na walang pasok ay medyo nagre-review na ang mga ito dahil baka nga susunod na linggo daw ay meron ng mga klase. Pero sila, syempre, andun daw yung pangamba na kanilang takot dahil sigurado daw na anytime kung magkaroon man ng mas malakas pa na ulan ay maaaring mas tumaas pa sa papag ni Nanay Marcelina ang tubig sa kanilang lugar. Nako, Arles, kamusta ba ang sitwasyon doon sa may evacuation center? Baka binaha na rin. Pops J, so far yung kanila evacuation center dito ay hindi naman binabaha. Dahil katulad ng maraming mga bahay dito, yung tinatawag dito, Pops J, elevated. Parang naghanda na sila at naki-adapt na sila sa ganitong sitwasyon sa kanilang lugar. Meron nga dito yung mga bahay, Pops J, yung first floor ay wala na talagang laman, talagang mga poste na lang. At yung second floor, katulad nitong mga nakikita ninyo sa aking likuran, ay talagang doon na sila, mas nanunuluyan. At yung mga evacuation center naman, Pops J, no, balik tayo doon,
ang pinakahuli na nagbigay ng tulong sa kanila ay ang mula pa sa pondo ng kanilang barangay. Wala pa raw sila natatanggap muli mula sa lokal na pamahalaan ng Bulacan, kaya naman sila ay nangangalampag kung pwede daw ay kung sana bilisan. Dahil nga kung hindi sila Pops J mabibigyan, ang ilang mga residente lalo na yung mga lubog sa baha ang kanilang mga lugar ay mapipilitang either lumusong sa baha o gumastos ng pera para lang makapagbangka at makabili ng kanilang makakain. Ayan, speaking of makakain, yun namang si Micah Arles, paano raw siya nakakakuha ng supply ngayong bahain sa lugar nila? Dito pumapasok, Pops J, yung kagandahan ng social media ngayon dahil hindi na kailangan ni Micah na mag-imbak ng napakaraming tinda sa kanyang bahay. Dahil meron tayong tinatawag, Pops J, na affiliate, no? Itong mga affiliate ay mayroong mga accredited na mga sellers kung saan pwede ka magbenta ng produkto ng iba, kung saan kikita ka ng pera sa bawat bili ng mga online shoppers. Dito malaking tulong ito para kay Micah, Pops J, lalo na yung kanilang bahay kasama din sa mga nalubog na baha, and syempre meron din po silang sari-sari store. Okay, Arles, sina Nanay Marcelina at Micah ba naabutan ba ng tulong kahit hindi sila nakapunta doon sa may evacuation center? Yes, Pops J, nakatanggap naman daw sila ng tulong pero ang kanila naaalala baka daw Tuesday pa o Miyerkules nang huling nagkaroon ng relief goods mula sa kanilang lokal na pamahalaan. At ngayon, kung titignan natin ang kalendaryo, ay Biyernes na. Kaya ang tanong nila ay nasaan na ang ayuda. Arles, yung pinaplanong dike, kailan daw yan magagawa? Actually, Pops J, nagpapatuloy pa din ang proyekto ng mega dike na yan. No? Hindi pa natin masisiguro kung kailan nga matatapos dahil sa tulad nitong panahon ay talagang mahirap magsabi kung kailan nga ito matatapos ang konstruksyon nito. Pero umaasa ang lokal na pamahalaan ng Bulacan na magpapatuloy ito at makakatulong sa mas marami nilang mga kababayan. Arles, yung ganyang sitwasyon ng pagbaha, kailan daw ba nila inaasahang huhupa yan? Matagal-tagal, Pops J, kasi ayon sa mga matatanda dito, dati daw ay isang beses lang sila sa isang taon na binabaha. Pero ngayon, isang buong taon na sila binabaha. Katulad na lang nitong sityo na dito, Pops J, no? Itong sityo Kabo sa Barangay San Miguel pa din. Kung medyo magtutur tayo ng Sige konti. nga, pakita nga niyang lugar na yan, Arles. Pops J, itong nandito sa ating kaliwa, no? Ito daw, Pops J, ay dating palayan. Pero ngayon ay palaisdaan na. Nako, oo, lubog na. lubog na lubog ito sa tubig. Ito naman, Pops J, ng mga bahay dito. Ito, halos bubungan na lamang. Sa ating harapan, bubong na lamang. Ayon sa mga residente, ilang taon na mula ng pamahayan ito ng mga pamilya dito dahil nilisan na rin dahil hindi nga raw nawawala ang tubig dito. So Pops J, ito ay dahilan daw na kanilang tinitignan yung pagtataas nga ng tubig, ang high tide at yung kawalan ng dadaluyan ng tubig na nagpapahirap sa mga residente. Pops J? Alright, maraming salamat at mag-ingat ka dyan. Mobile Journal Arles de los Santos.